paano natin ma-overcome itong spiritual burnout. Unang-una, don't love your neighbor more than yourself. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew 22:39, no, you shall love your neighbor as yourself. Sino po bang una, neighbor or yourself? Sabi po ay as yourself. Love your neighbor as yourself. So, una mo ng sarili, mga kapatid. No? Ibig sabihin ay, mga kapatid, hayaan mo munang ikaw mag-enjoy ng iyong relationship sa Panginoon before others. Kasi nga, sa totoo lang, you cannot love others unless you love yourself. You cannot give to others what you don't have. Di ba, mga kapatid? So, to avoid spiritual burnout, mga kapatid, ay sarili mo na. No? At kung anong meron ka, kapag kahanda ka na to share your love, to share your life to others, then saka na. Then don't act like Mr. Know-all or Mrs. or Miss Know-all, mga kapatid. Huwag tayong kumilos na akala natin na alam natin ang lahat. No, no. Huwag mo ibigay ang lahat ng kasagutan. Hindi natin kailan. Always ask for direction from the Lord. No? Huwag naman yung sabihin natin na alam ko na yan anong gagawin ko, mga kapatid. Always ask direction from the Lord. The Holy Spirit is there for you. No? Kaya nga po ay ang sabi sa atin ng John 6:13, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. He will, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you the things to come. Kaya nga po, mga kapatid, wala tayong alam. Kailangan po nating ang gabay ng banal na Espiritu. And then always observe Sabbath. Yan, mga kapatid. Alam niyo ba kapag hindi tayo nangingiling ng Sabbath, ay mababurn out tayo. Kaya nga po binigyan tayo ng Panginoon ng isang araw sa loob ng isang linggo. No? Para hindi tayo ma-burn out. Kaya when it's Sabbath, observe it, with all your heart. Mga kapatid, and you will be refreshed. Practice holy dynamism. Ano po yan, mga kapatid? Ibig sabihin, huwag nating i-contain sa isang gawain lamang ang ating paglilingkod sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, hindi lang po sa temple. Pwede po sa market, sa tabing dagat, on the mountain, kahit saan man ikaw, dali ng Panginoon. Kasi ganyan din po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kahit saan siya madako, mga kapatid, meron siyang paglilingkod. That is dynamism. Then don't put the burden of people on yourself, but on God. Huwag mo pasanin yung mga problema ng iyong kapatid, ng iyong kapwa. Kundi hayaan mo Panginoon. Okay, na mag-share sila sa iyo ng kanilang mga problema, ng kanilang mga prayer requests, ng kanila pong lahat, mga kapatid, ng gusto nilang i-share sa inyo. Pero huwag mong pasanin. Ilagak yan sa Panginoon, mga kapatid. Kasi ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28-30, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Diba? Mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon na come to your brothers and sisters, all of you who labor and heavy laden, and they will give you rest. No. Sabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Mga kapatid. Then, create time for prayers and Bible study like Jesus did on earth. No? Find quiet time, mga kapatid, para sa Panginoon. No? Kailangan po talagang intentional yan. Kaya nga po sabi, create. No? Kailangan gawin mo talaga yan. And then, mga kapatid, stop counting your efforts or money you put for the progress of the gospel. Itigil mo na yung pagbibilang ng ginagawa mong mabuti. O di po kaya, itigil mo yung pagbibilang kung magkano ng perang na ibigay mo para sa gawain ng Panginoon. Kasi pagka nagbilang, mga kapatid, dati yung time talagang hindi ka na gagawa at susuporta sa gawain ng Panginoon. Mabu-burn out ka talaga. Kaya stop counting yung efforts. Stop counting kung magkano binibigay mo sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Itigil mo na yung pagbibilang ng perang isinusuport sa mga ministries, mga kapatid. Mabu-burn out ka. Delegate some task. Hindi tayo superman or superwoman
delegate natin sa iba. And then listen to spiritual or inspirational or worship songs. Mga kapatid, in the past few days, nung hindi po ako nagla-live, sabi ko po kay Ma'am Joy, magsusulat ng mga songs. Kaya nga po mga kapatid, may mga sinusulat ako mga awit. No, kasi gusto ko talagang i-record itong mga original kong mga awitin mga kapatid. Maririnig dahil natin yan. So, listen to spiritual or worship songs mga kapatid. And then, don't prove to be overconfident with temptation knocks. No? Sabihin mo na, kaya ko yung mga pagsubok na yan, kaya ko yung mga tukso na yan. No, mga kapatid. Huwag tayong katiwa-tiwala sa ating mga sarili. Baka doon tayo babagsak. I am telling you based on my experience, mga kapatid. No? Akala ko kaya ko. I'm a pastor. No, mga kapatid. No? Dahil lang doon, ang inyong lingkod ay bumagsak. Mga kapatid. Kaya nga, don't prove to be overconfident. Huwag tayo magtitiwala sa ating sariling lakas, kundi sa ating panulanan. Always respond the word of God and flee from temptations.